Nagsimula ang episode 4 kung saan ay nagising na si Zoro at nalaman niya na nasa ilalim siya ng isang balon. Ginamit niya ang alaala ni Queen na laging tumatalo sa kanya noon sa kanilang training. Ipinakitang sumuko na si Zoro dahil hindi niya matalo si Queen, ngunit sinabi nito na magiging magaling din siya pagdating ng araw, at nangako sila sa isa't isa na maging isang pinakamagaling na humawak ng espada sa buong mundo, ngunit namatay sa aksidente si Queen. At ginamit niya ang pangakong ito upang magawa niyang makaahon sa napakalalim na balon. Samantala ay hinahanap na ni Kobe ang mga pirata na nasa isla na sila Luffy at Kuro. Hindi alam ni Usopp kung ano talaga ang pakay nila Kobe na hulihin sila Luffy, kaya't sinamahan niya sa mansyon ang mga marine. Bagsak pa din si Luffy dahil sa inubos niyang soup na may lason. Nakita siya ni Nami at tinangka niyang buhatin ito, ngunit nang marinig niya na may paparating ay kaagad siyang nagtago sa cabinet ng mga kawali. Pagkatapos ay dumating sila Butchie at Sham na nagtatalo tungkol sa inilagay nilang lason sa soup ni Kaya. Tinanong sila ni Klahadore kung bakit nakabagsak sa lamesa si Luffy. Sinabi ni Butchie na inubos ni Luffy ang isang kaserolang soup na may lason. Lingid sa kanila ay narinig ni Nami ang lahat ng kanilang mga pinag-uusapan. Pagkatapos ay biglang dumating na ang mga marine. Hinanap ni Kobe ang mga kutsilyong ipinampatay na nasa kamay ni Kuro na isinumbong ni Usopp, ngunit sinabi ni Kuro na nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Usopp mula nang mamatay ang ina nito, kaya't hindi na ito pinaniniwalaan ng mga tao. Sinabi din niya na nagsama ng pirata si Usopp kaya't ibinigay nila si Luffy na pinalabas nilang lasing at maraming kinain. Samantala ay pinupok ng kawali ni Nami si Sham kaya't narinig ni Kobe ito. Pagkatapos ay agad nagpunta si Usopp sa kwarto ni Kaya upang balaan ito sa totoong pakay ni Kuro at ang pagpatay nito kay Mary, ngunit hindi siya pinaniwalaan at sinampal siya ni Kaya at sinabing hindi ako nakikipagbiroan, ngunit nanindigan si Usopp at sinabing hindi ako aalis hanggat hindi ka siguradong ligtas. Samantala pagkaalis ng mga marine ay inutusan ni Kuro si Butchie na ibaba na ang security ng buong mansyon upang makulong at patayin sila Kaya. Pagkatapos ay sinabi ni Nami ang lahat ng kanyang narinig kay Kaya na nilalason siya unti-unti ng mga pirata upang makamkam ang kanyang mga kayamanan, kaya't naniwala na si Kaya sa kanya at dumaan sila sa isang lihim na daanan sa likod ng pader. Ngunit nag-uubo si Kaya kaya't narinig siya ni Kuro at sinaksak nito ng ilang beses ang pader at sinundan sila nito. Samantala ay biglang sumuka si Luffy ng napakaraming blue soap kaya't bumalik na ang kanyang malay. Sinabi niya kay Kobe na kailangan niyang bumalik dahil papatayin ni Kuro si Kaya, ngunit tinutukan siya ng baril ni Helmeppo upang hindi makatakas. Pagkatapos ay biglang sinuntok ni Zoro si Helmeppo at umalis na sila ni Luffy. Pagkarating nila sa mansyon ay hinanap nila si Kuro, at nang mahuli ni Kuro sila Kaya at Nami ay tiniredor ni Usopp si Kuro kaya't inatake siya nito, samantala ay nakikipaglaban naman si Zoro kila Butchie at Sham. At nang papatayin na ni Kuro si Kaya ay biglang pinigilan siya ng humabang kamay ni Luffy. Pinaglaruan niya si Luffy sa pamamagitan ng pagkilos nito ng mabilis at hiniwa niya ito sa dibdib, ngunit ginamitan siya ng gum-gum pistol sa pamamagitan ng ulo ni Luffy kaya't tumilapon ng napakalakas si Kuro palabas ng bintana, at napabagsak na din ni Zoro si Butchie at Sham. Pagkatapos nilang matalo ang mga masasamang mga pirata ay sinabi ni Nami na kailangan nilang umalis kaagad dahil alam na ng mga marine na naroroon sila, ngunit sinabi ni Luffy na paano tayo aalis, wala naman tayong barko, kaya't pumayag na si Kaya na ibigay na lang ng libre ang barkong gustong-gusto ni Luffy. Ipinangalan ni Luffy ito sa tapat na butler nila Kaya na si Mary bilang alaala dito. Pagkatapos ay inaya na ni Luffy si Usopp na sumakay na ng barko at sumali sa kanyang crew, ngunit hindi maiwanan ni Usopp ang kanyang kaibigan kaya't sinabi ni Kaya na kaya ko na ang sarili ko at hinalikan siya nito. Samantala ay sinabi ni Kobe kay Garp na nabigo siyang mahuli si Luffy, ngunit sinabi ni Garp na nagawa mo naman ang tama ang dapat mong gawin, at palagi akong may backup plans at iyon ay ang mapalayas ang mga pirata. Naglayag na sila Luffy sa malawak na karagatan, ngunit biglang may umatake sa kanila, at nang tingnan ni Luffy sa telescope ay laking gulat niya sa kanyang nakita at sinabi niyang Grandpa, at napasabi din ng Grandpa ang tatlo. At dito na po nagtatapos ang episode 4 ng One Piece. Huwag mo po kalimutan Lods mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panunood mo Lods, God bless.